Office of the Ombudsman will finally be joining the National Bureau of Investigation in conducting preliminary investigation, and later on prepare for the filing of plunder cases against Alan Peter Cayetano and his officials at the Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, PISGOG. Ito yung foundation na ginawa ni Alan Peter Cayetano at nakatanggap ng 2.3 billion pondo sa 10 billion funds para sa 2019 Southeast Asian Games. Ngayon, sinasabi ni Matibag, wala itong accounting. Wala itong hindi nila na-account sa Commission on Audit kung saan napunta ang pera. Hanggang ngayon, hindi alam kung saan napunta yung pera. At samantala, ang dami mga reklamo sa pagkakulang sa mga uniforme, sa mga sasakyan, hindi nasunduan yung mga players from all over the world. Tapos nakalista sa expenses na masasarap na pagkain, healthy na pagkain ang ipapakain sa mga sa mga delegates, pero pinakain sila ng kikiam, pangit yung mga pasilidad, pangit yung mga kama, pangit yung mga ekwipahe, lahat. So, under responsibilidad sana ito lahat ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Meron na kasi tayo Philippine Sports Commission, pero syempre, obviously, gusto solohin ng officials ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ang tongpats, kaya gumawa sila ng another layer of administrative control para magkaroon sila ng administrative control, operational control dito sa ASEAN Games. Gumawa sila ng foundation para dito mapunta yung pera. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin na-account. Wala pa rin proper accounting ito. Parang style ni Sara Duterte na kinuha lang yung 612 and 125 million confidential funds. Pero ganoon rin, wala rin proper accounting kung saan napunta yung pera. Nung hinabol na sila ng Commission on Audit, yun, nag-imbento na sila Mary Grace Piatos na sinabi ng National Statistics Office at mga iba pang mga fictitious identities or fictitious persons na mga 4,000 to 5,000 ito na sinabi naman ng National Statistics Office ay they really don't exist. In fact, sila sana makakasalba kay Sara Duterte. Sila sana makakatulong kay Sara para labanan yung to disprove yung articles of impeachment kung lumantat sila. Pero sana mga 20 o 30 o 100 sa kanila ipepresenta ng depensa. Tapos ng boxing, kung maipresenta ng depensa kahit 10, kahit 20 sa mga fictitious na pangalan nito. Sila Shomi Ocho, sila Kokoy Villamin, sila Mary Grace Piatos at marami pang iba. Pero ni isa hindi na naipresenta dahil sabi ng National Statistics Office, non-existent, walang birth certificate, walang baptismal certificate, walang marriage certificate, walang work certificate, walang lisensya sa sasakyan, walang senior's card, and wala ni death certificate. Meaning they really did not exist. So, ganyan rin siguro maging problema ni Alan Peter Cayetano kung ngayon pa lang sila gagalaw para magbigay ng mga pangalan ng mga atleta. Ito, mas mahirap itong mag-invento ng mga pangalan kasi mga atleta ito. Iilan lang ba atleta? At hindi pwede sabihin ni Alan na confidential yung mga pangalan. Mga alias lang. Mga atleta ito, wala naman national security concern dyan. Kaya talaga, huling-huli talaga sila dito. Kaya, klaro, pagpasok ng ombudsman, it's just a matter of time kung nakalap na nila ng sapat na ebidensya, kakasuhan na nila si Alan Peter Cayetano ng plunder na isang non-bailable offense at sasama na siya kay kina Jinggoy at Marcoleta
pwede na sila gumawa ng mini session. Magdebate sila sa loob ng Payatas Detention Center. Kaya sabi niya, kung maalala natin, ang Malacanang mismo nag-anunsyo na syempre, dinidepensa sila yung maling desisyon ni President Bongbong Marcos sa pag-appoint kay Vince Dizon. So sabi nila, hindi, na-clear na si Vince Dizon. Nakasuhan siya during the Duterte administration, pero na-clear na ni Samuel Martires. Pero ngayon, si Vince Dizon ang na-clear as head of the Basis Conversion Development Authority or BCDA. Nilakat ni Alan Cayetano ang appointment niya doon para siya ang mamuno dito sa construction o mag-oversee sa construction ng mga 7 to 8 billion na pasilidad ng Southeast Asian Games. Pero pati yan, marami ring katiwalian. Kasama na yung 50 million na symbol pa sana ng Southeast Asian Games. Pero ngayon, naging simbolo na. Yung kaldero ni Alan Peter Cayetano, naging simbolo na ang muka ng katiwalian ni Alan Peter Cayetano at PhilCog officials. So sabi ni Boying Remulla sa press con kahapon, hindi naman nakasuhan si Alan Peter Cayetano. Kung maalala natin, as we vlog earlier, nilaglag. Kumita probably si Duterte, kumita si Cayetano, pero nilaglag nila, iniwan nila sa ere si Vince Dizon na siya lang kinasuhan. At siya lang mag-isa ang kinasuhan. So na-clear siya. Pero dahil hindi na nakasuhan si Alan Peter Cayetano, hindi mag-e-epekto dito yung sinasabi ng mga lawyer, double jeopardy. Double jeopardy, yung kinasuhan ka na, either na-clear ka o na-dismiss yung kaso mo or na-convict ka and then kakasuhan ka rin for the same case. Bawal yun, bawal yun sa batas, So double trouble. So sabi ni Boying Remulla, hindi dito applicable yung sinasabi na double jeopardy, yung dalawang beses ka kinasuhan sa isang kaso. Lalo na sa kaso ni Alan Peter Cayetano, dahil hindi naman siya kinasuhan. Buti na lang, blessing in disguise. Na-shield siya ni Duterte noon, kaya hindi siya nakasuhan. Although yung complaint, kasama siya. May isa rin anti-graft body, NGO, nag-file ng kaso sa kanya, pero drinap siya ni Martires. Dahil siyempre, Duterte boy siya. Kumita siya para kay Duterte. Ngayon, siyempre, hindi na-dismiss yung kaso sa kanya. Na-dismiss lang yung kaso kay Vince Dizon. Kaya pwede siya kasuhan ulit. Imbestigahan at kasuhan ng plunder. Kaya masayang-masaya. Masayang-masaya itong kuwan natin, si Salvador Lorenzo Neri. Itong kuwan natin, consistent supporter ng BAT team. Masayang-masaya siya. Sabi niya, ayan, dumadami na ang kaso kay Alan Peter at may kumalusutan niya yung NBI, although malabo yan. Sabit siya dito sa ombudsman. Sabit na sabit talaga. Pakinggan natin, Enzo, itong si Boying Remulla sa anunsyo niya na sila rin ay gagawa na ng investigasyon at kung sapat ng ebidensya, kakasuhan nila si Alan Peter Cayetano. Sir, Grand Bullet from Mombrajo. Sir, the NBI po is conducting investigation about this 2019 SEA Games possible irregularities. Sir, sa ombudsman na-dismiss yung complaints versus Secretary Vince Dizon. Is there any possibility na sisilipin po muli ng ombudsman? That's a very good question because just this morning I asked my staff to get the whole file from 2021 to see to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya for statement? There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office natin noong 2021 kasi walang double jeopardy, wala naman na-charge na So, titignan namin. Ayan, Ngayon, hindi na pwede sabihin ni Alan Peter Cayetano na politically motivated itong si Boying Remulla kasi
hindi naman ito pinatawag sa impeachment trial. Hindi kagaya kay Melvin Matibag na sinabi niya binubuhay itong kaso dahil ayaw ni Melvin Matibag na tibagin siya nila Alan Peter Cayetano at nila Pia sa Senate trial kung mag-a-appear siya sa Tuesday. Dito kay Boying Remulla, hindi naman ito naimbita sa trial. So, kumbaga ginagawa nila Boying Remulla ang trabaho nila. Sana nga matagal na. Pagpasok pa lang sana ng Marcos administration, ginawa na ito. Kaya lang syempre, nag-unit thieves muna sila, unit thieves arrangement. So, yan ha. So, dito seryoso na to, hindi lang to NBI. Ombudsman na talaga ito. Kaya iyak na si Alan Peter Cayetano, mas malaking opisina ito. At saka in fairness kung malalakas naman yung pinapailan na kaso nila Remulla. Kaya hindi na di-dismiss tuloy-tuloy yung mga kaso at na-issue talaga yung mga arrest warrants. Yun. Okay. So dito naman kay Matibag, yun. Meron naman siya patutsyada kay Alan Peter Cayetano. Meron na siya, sabi niya, may update siya dito. Nakita siya na nire-review yung computer niya at tinanong siya ng mga reporter, "Sir, anong ginagawa niyo?" Sabi niya, "Eto, nire-review ko yung papeles at mga pangalan ng opisyales ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee, PISGOC, mga dami ni Alan Peter." Sabi niya, "Iimbitahin namin sila." Ayan na, lagot kayo. At sabi niya, "Marami na kaming ebidensya, malakas ang kaso. Pwede rin, plunder rin ito laban kay Alan." Pero sabi niya, hindi pa namin iimbitahin si Alan. Sabi niya, bakit nagpapanik siya? Bakit defensive siya sa manifestation niya sa Senado? Sabi niya. So, Sir, kwan ba the siya? NBI po is Feeling guilty ba siya? Feeling alluded to ba siya? Parang inaamin na ba niya na ako talaga ang involved dyan, mga kwan ko lang yan, mga galamay ko lang yan. Ito siguro baka staff niya nag-video sa kanya. Pangkantsaw lang kay Alan Peter Cayetano. Okay, Direk. Ano naman yung binabasa nyo dyan sa laptop nyo? Well, ito na yung sinasabi kong kaso tungkol dun sa Philippine SEA Games Committee, Organizing Committee na nakita ko po, nakarating na sa akin yung JS nila noong 2019, nakuha na po natin hanggang to the present ito 2026. Ano kung nakita nyo na dyan na posibleng magamit nyo? Ito po, nandito yung papasapuin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio at yung corporate secretary na si Lester Bensuceso. So tiningnan ko po yan, tapos kinuha po natin itong 2019, lumalabas po itong 2019 ay sila pa rin yung kasi Susara pa rin po ang chairman at president at si Estacio pa rin ang CFO at si Bensuceso pa rin ang corporate secretary. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Cayetano, Cayetano? Wala naman po yung pangalan niya rito. So ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa pina natin kung sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Dahil officially, based on the record po ng STC, yung out nating papel na yun, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan. Ibig nyo sabihin, wala siya sa sa Board of Trustees at saka sa chairmanship position? Wala po, kaya po merong sakali na lalabas dito issue ng corruption. In short, maingat, magaling si Cayetano. Tulad yung nilaglag niya si Vince Dizon noon, nilaglag rin niya itong si Susara, narinig ko na pangalan nito noon, parang contractor ito, hindi nga ito sports personality. Kung baga, ginawan ang foundation na yan para humigop lang ang pera ng gobyerno. So, magaling. Iniwan rin niya sa ere yung mga kwan niya. Sa media, sa mga speeches niya, sa media, sa pagkilala sa kanya ni President Duterte noon, siya talaga ang head ng PhilCog. Pero sa mga speeches niya, sa pag-report niya, sa mga media interview niya, lahat siya ang kinikilala na head ng PhilCog. Pero sa formal na
list of board members, wala siya. Ang galing. Galing naman pala. Ha? Ang galing. Sa media, sinasabi niya akong head. Pero sa Security Exchange Commission papers, wala siya sa list of officers ng organization. Ang galing. Ha? Sana ilaglag din siya ng mga kapwa board members niya. Huwag kayo pumayag na kayo ang isasakripisyo ni Alan Peter Cayetano. I-identify nyo na si Alan bilang head talaga na kahit hindi nakapangalan sa kanya. Umiikot siya noon at sinasabi, akong head eh. Kaya nga may role siya dyan eh. Kaya nga siya ang nag-oversee ng Southeast Asian Games dahil sa organisasyon na yan. So interested na siya rito, pero may malaking katanungan na bakit lumulutang siya sa publiko na bakit siya yung chairman nito. So ito yung siguro dapat ako masagot. At hawak ko na rin dito yung mga financial statements na mga may rental na nagasto 650 million, 300 million plus na consultancy. So, saka nakuha. Yun lang, yung consultancy, yung kukuha lang sila ng mga advisor, 350 million. Ang laki naman, 350 million. Grabe, doon pa lang, questionable na. Ako na rin po yung audit financial statement ng kumpanya na ito. So ito po yung mga dokumento na natin sa atin. So, may isasabi na kayong mga dokumento at mga tao sa Lunes. Sa Lunes po, mag-issue tayo ng subpoena para sa Friday na imbitahan si Ramon Susara, si Dexter Estacio, John Lesnar Suceso, at ibang director, at testificandum and ducis tecum po ito. Ayun, lagot. Kuwan na. Mabilis. Mabilis ang pag-usad ng kaso. So, it's just a matter of time. It's just a matter of time. Kakasuhan na nila ng plunder si Alan Peter Cayetano.